I'd like to congratulate the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Alam naman ninyong Davao na pro-Trump talaga ako. Gentlemen, I'm ready to respond to any query or query. Mr. President, Yes, sir. in the reaction, the U.S. President-elect Donald Trump, what's your message? Well, first of all, I'd like to congratulate the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Alam naman ninyong Davao na pro-Trump talaga ako. Because I like his character. Medyo brusco eh. And talagang I was one of the millions na kumahanga kay Trump. I like his style. His style ni Trump medyo bugoy kasi. Tapos magsalita medyo he doesn't really care if he pronounces his grammar or whatever, or his diction or his ideology. He's an all-American boy. And let's give it to him na ganun ang pagkatao niya. But we're friends. Hindi ko pa lang na I'm sure that yung linya na ngayon I cannot get through, but he knows that I was for him. So, In my pronouncements dito sa Pilipinas, I was really saying that Trump ako. so what will be the implications of the new U.S. President? Well, I hope that ang una-una actually, what is really very significant is that I hope there would be a sort of a new relationship or modus vivendi, whatever kind, between China and America. Kasi si Trump is not an ideologue. It's more of a businessman. Negosyo kay Trump, hindi yung ideology. I mean, he does not really care about communism, about whatever. Of course, yung mga diktador, pati yung terrorism, talagang ayaw natin yan. But it is universal. It's not only America who hates it, but tayo, because we have been a victim of so many terrorist activities in the past. Yun ang but there will be a new relationship between the Western and itong mga lugar na tinatawag natin historically komunista. Mr. President, Socialist republics, I would say. Mr. President, in case si Trump imbitahin ka papuntahin ng US, is that the time na pupunta ka na? Alam mo, sa totoo lang, even magsakay ng eroplano, Davao, Manila, Manila, Davao, hindi ko na kaya, ibig sabihin. In case si Trump pupunta ng Pilipinas tapos may tinatawag na side trip para just to meet Well, you. I'd be happy to shake his hand and say, congratulations, Mr. President. You made it big and you deserve it. Kung ay hihilingin ka for the Filipino people,
kay Trump, ano kaya yung pwede mong hingin para sa mga Pilipino ngayon? Equal treatment sa lahat, not only for us but equality for all. Not just the Philippines, but of course we have a special relationship with America because of our historical ties. Okay. Noon dito, early on in the 1800 or was it started in the late 70s, tapos 1800. Pumunta sila dito. And the only sour note there was that they came to conquer us. But that's water under the bridge. Hindi na kailangan itiktik na natin yan. Kalimutan na natin. So it's just like the crucifixion of Jesus Christ. Tapos na yan. Ano yung mga EDCA-side na mga military bases dito, pwede ba yan magbago sa panahon ni Trump ngayon? Pwede ba niyang i-retract yan, i-recall yung mga... I would not force the issue with Trump. Kung ako, pagkasa ko na. Sabihin mo lang, of course, there's a lessening of hatred around the world. I hope that the time will come na hindi na kailangan natin to side with Red China, to side with the Western world, to side with the communist bloc, because as nakikita ko, as we progresses into the future, and for the sake of our children, mawala na sana yung alitan ng ano nito. I really hope, not only hope, I pray na the next generation, pati yung mga apo natin, would live a very extraordinary, peaceful existence in this planet. Ewan ko ha, sana matauhan siya na Sana mag-drug test siya. oo, at the end of the day, pagkatapos to lahat, kasi sabi ko nga, di ba, everything is temporary. Nothing is True. permanent. Di ba, pinost ko yan eh. So, Yes. sa hulit-huli, lahat ng kapalpakan ng ginawa ng mga yan, siya pa rin ang presidente. Pag alis niya, matapos ang kanyang termino, siya Hindi niya matatapos. Hindi na. Let's claim it. Hindi niya matatapos. So, just imagine that. And ang nakakalungkot doon is ang magsasuffer ulit, mga anak niya, bumalik eh. Yung parang di niya ba naiisip yun? Yun nga din yung sana yung kay Aimee, na tingnan mo kung paano mo masisave pa yung pangalan nyo. Kasi naka-recover ka eh. Dapat ma-realize mo yun. Kasi, again, pinili nyo umupo dyan sa posisyon na yan, pinili nyo maging politiko. And sa akin, uulit-ulitin ko, sa akin, ang totoong politiko is may paninindigan, merong prinsipyo, may transparency and honesty, may integridad, which means, kapag umupo ka dyan, handa kang i-risk o itaya ang kapakanan ng pamilya mo at mga kaibigan mo. What do I mean with that? Ano ibig ko sabihin doon? Na kapag ginamit ka nila ang posisyon mo upang makapagnakaw at gumawa ng mali sa bansa natin, dapat hindi mo kukonsintihin. Dapat ikaw mismo ang maghaharap, ikaw ang kukuha. Halika dito, humarap ka sa bayan, humingi ka ng tawad at pagbayaran mo yung maling ginawa mo. Ganon ang talagang ang tapat na politiko. Yan talaga yung masasabi ko na gusto ko yan. O look at, ito sis, perfect example. Sabi ko kasi hindi ako Sara. Nagkakataon kasi siya ay nandyan, di ba? Nakikita mo si VP Sara is a perfect example of that. Pwede siyang tumakbong presidente etong nakaraang eleksyon. Ayaw ng tatay niya, si past President Rodrigo Duterte, na tumakbo siya with Bongbong Marcos. She goes against our past president kay PRRD, 'di ba?
she goes against it. Sis, makikita mo si Sarah na ang personality niya, hindi siya makokontrol ng kahit na sinong tao at hindi siya True. ng mataas na yung kung ano yung posisyon mo. Kahit tatay niya. Yes, hindi siya kaya na hindi mo ako, eto yung pinaniniwalaan ko, naninindigan ako dito. Ganun siya, yun yung personality, yun ang basa ko sa kanya. So, kaya yung mga nagsasabi dyan na, nako, pareho yan ng tatay niya, yung pare-pareho, hindi ako naniniwala kasi ako rin, sis, ikaw, di ba, may mga kapatid tayo, magkakaiba personalidad na. Yes. Ang akin, yun yung isa na parang 10 points sa akin si Sarah doon. Kasi, pamilya niya yan, hindi siya kayang kontrolin na I mean, pag nanindigan siya, kaya ko to, pinapanindigan ko to, gagawin ko to. Yun, na parang pag mali, pag tama, makikita mo eh. Kaya nga hindi siya tumpik, di marami sinasabi niya. Even pag in-interview siya, straightforward, isang tanong, isang sagot, like yung sa budget hearing niya, di ba sinabi, I choose to forgo, blah, 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 parang sila ang kukulit, parang paulit-ulit na sirang plaka, na eto na nga, kayo nang bahala. O ano pa bang gusto nyo? Kasi nga sis, yung intention hindi totoo. Sa akin ganun lang kasimple. You need to have a stand for ano yung tama at kung ano yung mali. Hindi pwedeng parang black and white yan. Hindi pwedeng gray. Hindi pwedeng blue. Hindi mo pwedeng i-justify. Ay, kamag-anak ko kasi kailangan ko pong protektahan. Ay, kasi ilang ko, best friend ko. Hindi. Before ka tumakbo, you look in the mirror and okay, eto yung mga mangyayari sa akin. Anong gagawin ko? Am I ready to do it? Handa po ba ako na, pag ang anak ko nahuling nagda-drugs, kapag ang nagnakaw, ihaharap ko pa ba sila? Ako nakikita ko yun eh. Yung political will na gano'n, nakikita ko yun kay VP Sara. Para siyang si PRRD. In a way, yun na yun. So yun. Ako, I mean na, hindi ko pwedeng siraan yung kapatid ko. Huwag ka magpolitika, huwag kang tumakbo. Kasi hindi po pwedeng. Parang kung sinabi, pag may nawang mali, tatakpan mo. Actually, natawa lang ako kayo na napakaseryoso mo pero natawa ako sa'yo. Natatawa ako kasi yung sinabi mo kanina na kung talagang may political will si Amy, parang hilain niya si Bangag. Halika dito, mag-sorry ka. Parang na-imagine ko habang nagsalita, halika dito, suminghot ka, ito, saksak mo sa baga mo. Parang natawa lang ako kasi parang ganun eh. Kasi ayaw niyang sabihin sa taong bayan. Sabi ko nga, before ako nilabas yung video na yon noong 21, alam ni Amy yun, na may lalabas na video. At sinabi mo naman kanina na dapat ang politician na kapag kunyari nahuli yung anak mo na nagpupulburon o nag-aadictus benedictus, ipapanagutin siya sa batas. Sis, wag ka na lumayo. Si DOJ, yung isang bulate lang pumiperma, pero mukhang dalawa na yung bulating nabuhay para sa kasi Remulla. Nahuli yung anak niya. 2022 pa lang, di ba? Na-absuelto. Yun yung mga ganon. Kaya, it's just so sad dahil ito yung mga kababayan, mga palangga, ito yung ito yung gusto nyong gobyerno. Kasi bakit gusto nyo? Kasi you don't do anything. You just watch and what? Enjoy the kahirapan? So you have to do something. Sabi nga ni The Wanderer, political will ni BBM ang magdala ng kamalasan sa bansa. Grabe. Sabi niya, magbasa tayo ng comment. Sige. Sabi ni Barkadahan, Forever FM, true, justify naman nila kung saan napunta yung billion flood funds. Nasaan napunta lintik, sabi ni Barkadahan Forever. May nag-comment kanina, nagsabay-sabay daw tayo si Third Floor Studio at saka si Maui, sabay-sabay daw tayo nagba-live. Okay lang yung palangga. Panoorin niyo sila, balik kayo dito. Ganun talaga. hindi kami magkakaiba kami ng time. But anyway, well, you just support, yung mga taong nagtataya ng alindog para sa bayan. Sis, gusto mo magbasa ng comment. Si Robert Mendoza, never again sa mga Marcos. Correct. Sabi ni Ronnie or Ron Candle, the crooks are alive in the Marcos government. Singaporeans live with a purposeful
Ayun, direction and their government maintains good management and laws that keeps their country great. Yeah. Wow. Sabi ni Jennifer M. Banglor, oy Jennifer, kumusta ka na? Matagal ko na itong palangga to. Dito sa Singapore, tuwing August at December, may financial assistance na nakukuha plus grocery voucher pinapadala sa address ng bawat isa at ang pera automatic deposit sa bank account. Yun yung pinag-uusapan natin na hindi na kailangan dumaan sa politiko. Nadadaan kay Tambaluslos, kung kaninong kisihoda, para gamitin nila, pinopoliticize nila yung ayuda. And that's really good example. Kahit naman dito sa Amerika, even sa Europe, siguro ganun din. Only sa mga katulad sa Pilipinas na bansa na ang mga politiko ay talamak. Yan yung ano natin, yung idea natin or mitiin natin na sana nga centralized o systematic ang pagbibigay ng ayuda, hindi ipopoliticize like Singapore and other Western countries. Kasi nga may death penalty. Alam mo 'yon? Yeah. Sabi Diba? ni Zorro, Sir Zorro, kumusta ka na? Sa pelikula ni Amy, matapang siya. Drawing lang pala. Ayan, sabi niya. Oo nga, Zorro, no? Di ba? O, ano pa, sis? Sabi ni Gabs Born, di masama ang maging politiko kung gagawin mo ang tama para sa taong bayan. Ang power mo. Diba? Yes. At saka I don't care about political dynasty. As long as you do good for the people. Yung Would parang you agree? Okay. Number 1, sana, no? Wag sana, please. Na yung God-fearing talaga. Yung kahit na anong relihiyon meron sila, pero ang priority nila, yung Tao. yung nila, spiritual. Very important. Wag lang spiritual na Wag lang spiritual na mangkukulam kasi yung iba, ang mga politiko ginagamit kunyari may pa-cross-cross pa dito katulad ni Abante. Tapos dumidila na parang rapist ang dating. Tapos ang daming mga bonggang-bonggang high-end cars at mga designers at pastor ito saan kumuha ng pera yan para mabumili ng mga resort at kung ano-ano pa. But anyway, you all know already mga palangga. Sabi ng isang nag-comment, si Tina Barber, kahit dito sa Japan, ganyan din, nasa bangko na nakalagay. Systematic kasi sila, kasi hindi nila pinopoliticize yung ayuda. Sa atin lang yan. Sabi ni Gabs Bon, totoong takot sa Diyos at hindi bulaan. I think that's the word na hinahanap natin kanina. Yeah, bulaan. So, mga palangga, let's talk about since political dynasty. Since pag-usapan natin ito yung mga bagong mukha na nag-file ng candidacy. So may mga influencer. Okay lang ba sa'yo na may mga influencer I mean, your opinion, of course, wala naman tayong magawa. Hindi okay sa atin or what. We can only, make an opinion here. So si Rosemar, kilala mo ba yon? Hindi ko siya kilala pero alam ko skincare, something like that. Di ba meron silang thing nung isa pa na skincare product. Ako nakikita ko lang din siya sa mga TikTok. Alam mo nga, skincare. Okay. Tapos meron siyang latest controversy sa Palawan ba yon? Na nagbigay sila ng ayuda. Tama ba mga palangga? Ng ayuda. Tapos nagkakagulo yung tao kasi hindi nagkaroon ng, kumbaga hindi enough yung dinala nilang ayuda. Tapos may binastos-bastos sila doon na, I think doon sa barangay ba yon o sa munisipyo something. So siya yon, di ba? Siya yon. So ngayon tatakbo siya sa District 1 ng Maynila bilang councilor. What is your opinion dito kay Rosemar? Well, kahit naman sino may karapatan tumakbo as long as yung sabi ko nga sa iyo yung kanilang balak hindi masama, 'di ba? And I wish pag-aralan niya talaga kung paano maging tamang politician or kung hindi man siya marunong, total marami siyang pera, mag-hire siya ng magagaling na political lawyers na makakapag-guide advice sa kanya. Yes, kasi mahirap yung tatakbo ka lang kasi feeling mo may following ka, tatakbo ka lang kasi feeling mo alam mo popular ka. Yeah. Easily said than done. Kaya nga sabi ko, 'di ba, parang never. Ako, mas gusto ko hindi nangangako ang politician. Yung ang daming pinangangako tas hindi mo na matutupad, 'di ba? Parang ako, sasabihin ko lang, hindi ako mangangako.
magtatrabaho lang po ako. 'Di ba? Ako siguro pag ako nakampanya, sige pag-usapan natin total ano lang Yeah. naman ito, 'di ba? Usapang magkakaibigan na kunyari walang nanonood sa atin. Ako din hindi ako mangangako. Sabi ko mga palangga, pag binoto niyo ako, gugurgurin ko lahat ng kawatahan. Yan. But anyway, Kala ko sasabihin mo, mga palangga, kapag ako ay nanalo, ano yun? I-hire ko lahat ng mga pabarang para sure na wala. pwede rin. Sila yung manggugurgur sa mga kalaban. But Oo. yeah, well, speaking of that, going back to Rosmar, sabi ni Casino Ferolino, persona non grata sa Palawan Coron. Magko-comment lang ako. I don't think she's qualified in terms of ideals, yung pinag-usapan natin kanina. Yeah. Kasi tama ka eh. Pwede rin siya mag-hire ng good lawyers, pero hindi ka pwedeng tumakbo lang dahil popular ka. Dapat pure ang intention mo. At kasi yung as a leader, innate yan. Would you believe na ang pagiging leader ng isang tao, inborn yan, sis? Oh yes. Bata ka pa lang, Alam- if you do good things sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, kaklase mo, kumbaga, nasa dugo mo na yan, ika nga. Pero Yes. kasi yung nangyari dito kay Rosmar, na ano siya ng persona non grata, na nag-TikTok ba sila or nag-announce with the Rendon ba yon na mamimigay sila para lang sa kanilang content, palpak na yon. Kasi ako, sabi ko nga, pag nagbigay ako ng ayuda, ikaw din, nagsa-charity ka, pag sinabi kong 500 lang katao ang bibigyan ko, ang kaya kong bigyan, i-allocate mo sa 500 katao. Hindi yung magpapasikat ka, I'll be in Palawan, we'll be there, mamimigay kami ng bigas, tapos 1,000 o 10,000 ang pumunta. Diba? Dahil akala nila, marami kang dalang ayuda, tapos 300 pieces lang pala na supot ang dala mo. So, dyan pa lang, para sa akin, dun sa pinakita niya sa mga tao sa Palawan, hindi siya dapat maging leader. So, ex na si Rosmar. Ayun nga, sis, Right? sabi ko. Kasi, alam mo, yung walang tamang pagpaplano. Yung, Yun. kasi kakalimutan ng mga tumatakbo na akala nila ang mamamayang Pilipino is katulad ng dati, yung makaluma. Sanay sa makaluma. Ano na tayo, nag-evolve tayo. May social media na. People talk. They can say anything they want. They can post anything they want. They can gurguru you. They can bash you. Parang lahat matatakbo kahit nga tayo, di ba? So, Yeah. sa akin, pag tatakbo ka, dapat sistemado. Di ba? Kapag, nag-announce ka na rin lang, mga kababayan, papunta po ako ng Palawan, pagpasensyahan na ako, hanggang 300 na tao lang po ang kaya ko, alam niyo naman. True, Lily. Honesty, transparency and honesty is very important. Hindi ka pwedeng magyayabang ka na pupunta ka tapos hindi lahat mabibigyan. Alam mo For yun? At content. dapat makipag-coordinate din siya. I think Yes. May coordination sa local. Kasi yun ang ginagawa mo yan. When you do charity, you coordinate with barangay workers, which is ginagawa ko rin yan. Yeah, so move on na tayo kay Rosmar. Next natin is si Diwata. Kilala mo yun? Kilala mo yun? Yung Si nagtitinda ng pares. Si Tore. Oo. oh my God. Alam mo, I'm so sorry. Tawang-tawa ako kasi sabi ko, sino yung Diwata? Tapos sabi ng anak ko, Mami, si Diwata, sikat yun. Di ba favorite mo yung pares? Masarap daw yung pares niya. So yung beef pares. Sabi ko, gano'n ba? Tapos tinignan ko, Kamukha nga. sabi ko, hindi kaya sila magkapatid? Nawawalang kapatid. Alam mo yun? Well, Ako, it's so hard na mag-comment in a way. mag-judge. Oo, kasi hindi ko alam kung ano yung nasa puso niya. But again and again, right now, ang bansa natin, kailangan talaga natin na leader na may alam. Yun talagang, because it's happening now, yung parang, hindi, kunwari, ang kalaban mo ngayon, if you're going against the government, kailangan pag nagkaroon ng debate, alam mo kung ano yung sasagot mo. Yeah. Alam mo kung paano pagtatanggol yung minority. Kasi majority I think, okay naman sana yung mga bagong pangalan kumpara naman dun sa mga luma. Pero kasi, para sa akin, tama ka, dapat talaga ang politiko may talino. At may puso. Marami naman kasi mga politikong matatalino, pero walang puso. Dapat combination ng heart,
ng heart and brain. At walang Pag prinsipyo. wala niyan, X na yon. Hayaan natin si Diwata. Punta tayo kay mga pamilya ni Vilma Santos sa Batangas. Halos dalawang anak niya tatakbo. Mm. Well, yung tatay nila nasa Department of Finance, hawak ang pera ng bayan. Finance ba siya? Oh, DOF, si Ralph Recto. Hindi, pero si Lucky naman, hindi naman siya anak ni Ralph. Anak siya. Ano mo, I mean, kilala ko si oo Lucky. nga, no? I just realized that. Oh, no? Yes. Yung anak So, niya isa si Christian, yung Hindi ko siya kilala. Anak ni Ralph si Christian. Vilma Santos. Mm. Sorry. Touching. God bless you. Yeah. Si Lucky mabait. Na-meet mo na siya? Mabait. Oh, sis, naging kaibigan ko siya nung stylist ako. Mabait siya. Matulungin din yun. So, Okay. pero, May matalino naman siya. Pero sabi ko nga, wala naman problem sa akin ang political dynasty as long as you do good sa mga tao, di ba? tama. Ako, yun nga, kasi baka sabihin na tatay niya si Ralph. Hindi ho niya tatay si Ralph. Doon lang ako. Sinabi ko ba yon? Alam ko, Hindi. anak sa Ningnan sana. Okay. Hindi kasi pamilya sila. Mga anak ko nga pala, iba pala tatay nun. Si Edo Manzano pala ang tatay nun. Ako sis, why not? Kasi ako, nakitaan ko naman si Lucky dati ha. Talaga, humble sis eh. Sikat na humble. Okay. Humble siya. So, people person talaga rin siya eh. At saka yung nagkaroon siya ng scandal na nagamit siya sa isang negosyo, hinarap niya yun eh. Yung may ganun akong nakita sa kanya. So, Hindi ako masyado familiar sa scandal niya. I think, Pero diba, parang nakita ko. niya naman is very effective na politician. Then, ang tatay niya, people person, tas naging politician. I hope na, hopefully, igagay din siya. And I think he has the wisdom. I don't know, people change. But before, the way I see him, pwede. Sa akin, ha? Kasi nagkaroon ako sabi ko kasi sis, ang hirap mag-judge for me pag wala akong personal Encounter or, interrelation, yeah. Pero pag nakikita, kasi wala naman ako nakikitang pangit sa kanya, pero tapos nagkaroon pa ako ng good experience with him, 'di ba? Ng good impression sa kanya. So ganun. Yung iba, negative ako kasi hello. Kitang-kita kasi na napalpak or mali na nangungunsinti ng kapalpakan na nagsisinungaling. So, yun. Hindi, ganito na lang. Moving forward, doon na lang tayo sa slate ni Bangag. Oh. Sa lahat ng mga slate niya, sa lahat ng kandidato niya, 12 yun. At kasama nga si Amy doon. Ano yung opinion mo? Okay. I don't know, may kakilala ka ba doon sa kanila? Sige, batigan natin yung mga pangalan. Sino ba? Meron ka bang, tignan natin yung slate ni Bangag ha? Okay. Alright. Si Bangag. Sino? Si Manny, di ba? Ayaw nga pala, napag-usapan natin, pero tingnan natin tong, Si Amy. gusto may, okay. Ko lang. Mas kilala ko si Peter. Sino pa ba? Si Keita. No, 12 yun. I think I have copy here. Ito. Okay. So, may nag-comment nga 100% zero vote dito sa mga, ni Bangag. Okay. Bagitin mo natin ang pangalan. Si Ngiwi. Eto, sino pa ito nag-send sa akin? Ngiwi. Ayan, kasalanan ko ba yan? Ngiwi daw. Ngiwi. Okay. So, si Abalos, nakalala mo ba to in person? Na-meet mo na to in person? Dati, na-meet ko Okay. siya, pero hindi ko, Okay. tagal na. Pero hindi mo siya nakitang nagpupulboron? Hindi. Okay. Si Abby Binay, si Pia Cayetano, okay, si Panfilo Lacson, si Lito Lapid, of course, si Manggaga. Ito, nakakatawa naman ang may gumawa nito. Ngiwi Abalos, Ambisyosa Abby Binay, Balimbing Pia Cayetano, author of Liquidation by Mere Certification, Lacson, Useless Lito Lapid. Number 1 manggagamit, Amy. Manny Pacquiao, nakalagay clown. Mr. Budots Revilla, tumanda na lang sa Senado, Tito Soto, Traidor Tolentino,
Mr. Grandstanding, Erwin Tulfo, and Nipo Baby, Camille Villar. Sino dito sa 12 itong kakilala mo? Na nagkaroon ka ng interpersonal relationship, maliban kay Si Manny Pacquiao. Oh, Manny Pacquiao, Pia Cayetano. Sino pa ba? Sa tingin mo ba, in your own opinion, sa mga dosing ito, meron ka bang gusto sa kanila na mapagkakatiwalaan? Ako, sa kanila, sino ba? Abalos, Binay, Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto, Tolentino, Tulfo, Villar. Ako kasi loyalty, is a big thing for me. Malaking So, bagay. 0 vote. Yeah. 0. Okay, good. Kasi pag hindi ka 0 vote, mag-aaway tayo ngayong moment na to. Chika lang. Ako din 0 vote kasi the fact na tinotolerate nila ang bangag na administrasyon, ibig sabihin, they're part of the problem. Yan Right? sis, yung perfect example also ng na sinasabi ko sa'yo, na sayang. Kasi may pwedeng magawa para sa bayan pero naduduwag. Alam mo yon, mali eh. 'Di ba? Parang sa akin, kung hindi mo kaya maging loyal sa taong nakasama mo sa isang partido dati at ngayon binibira at kailangan Bumaliktad ka. Yeah. tama, paano ka magiging loyal sa bansa, sa mamamayang Pilipino? Kami nga, hindi mo kami personal na kilala. So, paano kami maniniwala sa'yo? So, basically, the way I see it, for them, they're just there for the position. They're not True. all. Kasi if you're confident enough, you know that you can deliver, you know for a fact that kaya mong panindigan yung tinatakbo mo kasi naniniwala ang mamamayang Pilipino sa'yo, right? Balik natin. Si President Duterte dati, everybody hates him, ayaw sa kanya, pero presidente pa rin siya. You just need, and yung Diyos, ang Diyos, pag talagang para sa'yo yan, hindi ka mapipigil. So ako, yun yung akin sis, na pag wala kang loyalty, ayoko. Very important sa akin. Ang dami na nanira sa akin, ang dami na ng traidor sa akin, ilang beses na akong tumulong ako ng tao and everything. Kapag nasira sila sa akin, kasi pag nagmahal ako, whether kaibigan yan or personal na grabe ako sis, all out ako eh. Pag sinabi kong consider kita, may loyalty ako. Alam, yan definitely grabe akong loyal. Paglalabang kita. Kahit nga ex ko, pag nakita mo, until now, hindi ko dinidelete yung mga post ko about him eh. Kasi ba't ko didelete? Kasi that's how I feel before. Diba? Yes. At ano mo yun? I love that sis. Kasi yung iba, kapag nag-away na, pinagbubura na yung mga picture. Wala akong ganun sis. Kasi that's my memory. You learn Actually, ako din sis, yung mga support ko kay Bangag, hindi ko yung binubura yung mga, sila lang ang nagbura ng Facebook ko sis. Punyeta, hindi ko binubura yung mga good budol memories. Hindi ko binubura kasi tama ka eh. Yun ako eh. Yung past na makita ng tao. Kaso mga jutong dyan mas binura nila. O, di ba? Hindi nila kaya yung alindog ko. Party ng learning, party ng buhay. Yeah. Ububurahin, di ba? Yes. Kahit kaya naman, yeah. Sabi ni Chacha, Chacha may nag-comment. Sabi niya, ako, wala daw, Chacha Akival, the fact na nasa Marcos Slate sila, that means they are the same crooks. Right? You're right. Yeah. Yun nga, ayoko ng duwag, ayoko tumatalikod. Kasi you don't leave sabi nga ni BP Sara, you don't leave your friends behind. Diba? Okay. Ang politics is temporary lang. Everything is temporary. Nothing permanent. Sabi ni Ted Reyes, sa pag-research po ni Ted Filon, pang-front lang si Diwata. Pero asawa ng commissioner ng COA na si Mario Lipatan ang uupo. Bawal na yan eh. Diba kailangan... Ano ba yung inaano nila? Party list lang? Party list siguro. Kaya siguro, may front si Diwata. Yeah, alalin natin yan. Hindi natin alam eh. So we'll read about that later. Pero sinabi may bago na eh. Parang hindi na pwede. Kunwari, di ba, nag-file siya ng candidacy. Ngayon, kung may magsasubstitute sa kanya, kailangan kamag-anak niya, kaapelido din niya. No, I think individual yan eh. Yung you're talking about the individual post. Pero yung sa party list, 'di ba, mayroong first nomination, second nomination.
So I think, yun yung sinasabi niya. Just Baka gusto tanongin kita, niya, gagamitin lang siya. that's true. So, True. kasi you talk about loyalty. Mm. Kunyari hindi kunyari, we're friends. Later on, nagkasama tayo, naging pareho tayong senador. O, di ba? Pwede rin para tayong presidente, just for the heck, you know. Tapos nakita mo, isang araw, sabi ko sa'yo, Cathy, nasa Senate tayo. Dika, do you want? Babatuhan kita. Do you want? Hindi, I mean, you know, ako na, one day magkasama sa kita mo, may daldala ako talagang pulburon, niyaya kita. Kasi you talk about loyalty. Ang ganda-ganda ng pinagsamahan natin. Di ba, after 5 years, sobrang ang ganda travel memories, everything, lahat. Tapos one day, biglang nasa Senate tayo, inalok kita ng, do you want? Na may pulburon akong hawak. Katulad ng pag-alok sa'yo ni Lisa Tanas, how would you handle me? Well, As your I would friend. definitely talk to you, lalo na may experience akong ganyan. Alam mo, sensitibo ako dyan. Hilahin kita. Lagkat talaga. Hindi ka nga Sabunutan mag-usap mo ako, magbagong buhay ka. Hindi ka kausapin kita. Siyempre sis, if you're a good friend, ako I believe in this. There are, okay. Kasi ako sis, pag nakipagkaibigan ako, pag nagka-problema tayo, I talk directly to you. Hindi ako tulad ng ibang tao na yung pupunta kung kani-kanino. Kasi naghahanap ng kakampi or gustong bigyan ng justification yung emotions, yung ginawa mo, kung tama ka ba o mali. Kasi I don't like talking to people about my personal problem to a certain individual. I rather choose to talk to that person itself for me to be able to hear it from that person. Kasi iba yung may in between, yung words na babago, yung iba yung emotion nakikita mo. Nungaling, nagsabi ng totoo. And loyalty for me, ako kasi, alam mo sis, kasi di ba sabi ko nga, may gift of discernment kasi ako. In denial lang ako. Alam ko na pag loko-loko, alam ko na pag mali, alam ko na hindi siya okay. Addictus. Oo, pinagbibigyan ko sis, kasi naniniwala ako sa second chance, naniniwala ako na ang Diyos may paraan para mapagbago ka. Pero of course, pag again and again, pag wala siyang faith, hindi niya nilalagay sa center ng buhay niya yung Panginoon o kung ano man yung relihiyong meron sila, hindi ka talaga maitutuwid. Yun yung akin. So, kahit na anong gawin mo, hindi yan magiging okay. Katulad na lang yung isang supposedly, kaibigan ko na grabe, tinulungan ko yun all the way na balita ako, di handa ka pa. O, diba? Parang nalungkot ako. Kasi parang, sabi ng mga kaibigan yung kaibigan mong scammer? Oo, di ba na parang sabi nga ng mga kaibigan. Tino-tolerate ko siya. Kasi, ang luwag-luwag ko sa kanya. Tapos, nung ako na yung naghiwalay na kami ng ex ko, nagulat na lang ako. Nandiyan na, hindi na niya ako nakausap. Pati yung isang kaibigan ko din, na akala ko kaibigan ko. Actually, nakaupo yung secretary or under Magkano nakuha sa'yo ng scammer na yun, sis? Ilang milyon? Secret. Pero milyon. Grabe, Oo naman, milyones. Oo Kapal na mukha nun, di ba? Hindi mo kaibigan yun. Pa yung utang. Sabi ko sa kanya, kasi ang nagiging problema niya pag may utang siya, sis, nagagalit siya kapag sinisingil niya, aawain niya pa yung mga taong tumulong sa kanya. So sa akin, sabi ko sa kanya, huwag ganun. Kasi alam mo yung time na nangangailangan ka, yan yung mga tao, you don't burn bridges. Especially sa mga taong tumulong sa'yo. You can burn bridges with people who hurt you, like you didn't do anything wrong, tapos nagsinungaling. Yung parang may ginawa talagang matitindi sa'yo. Tama. Pasok ang sworn statement mo dyan. Diba? 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 Anyway. Yeah. So, alam na yun ng mga circle mo. So, we're not gonna go into details, but sabi, nagorgor si Bingot. Sabi ni may ginorgor ako palangga. Isa. Oh my God. Unang-una akong boboto sa iyo palangga, sabi ni Barkadahan Forever. I-advertise pa kita dito sa Australia. I will promote you. Basta gurgurin mo ang mga crocodile sa Pinas. Sabi ni Barkadahan. Pati, nagbebenta ka pa ba ng jewelry? Pabili naman, balita ko, walang-wala ka na.
Opo, nagbebenta ako, bibili ka. May pera ka ba? Oo. Hmm. Ano ba Saan nakaka... saan 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 yan Oo. saan yan Si wag mo Hari ng ba? pangalanan. Oo. Ha? Hari ba? Hari bakla ba 'to or charot? Hindi, alam mo, Baka ako, oo. gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kawalan or kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung gusto niya mag-simplify ng buhay niya. Umalis nga ako dun sa buhay na marangya kasi nga, Mhm. 'di ba? Puwede naman akong bumalik, lumuhod lang ako dun noon pa, eh, or like nung binabalikan ako, hindi ako bumalik. Ipakita ko pa sa inyo chat, eh. Iparinig ko pa sa inyo yung conversation namin, eh. Sige, sige, dali. Baka pwede. Ayan, excited sila. Hindi ngayon, baka sa susunod. I know Ayun, you're 'di not ba? ready. Dapat kayong Gusto ko yan. Oh, I love that. Teka 'di ba muna, chika hmm. muna ako. So, nagmamakaawa ba na bumalik ka? Hindi kasi hindi naman parang nagmamakaawa. May style kasi yan siya na ano, like nung nag-pandemic kasi sis nag-ano yan, nagka-COVID siya. Eh, Okay. Na-miss ka niya syempre sis na-miss ko rin siya sa totoo lang. Kasi sis 10 nung years, time na yon. Oo. almost 4 hours kami magkasama. Alam lahat ng tao yan. Ay, hindi mo Okay. sira nga ulo ko nun sis. Kasi syempre mo yun, parang dinevote ko na kasi yung buhay ko sa kanya. Alam mo yun, parang iniisip Okay. nako pagtanda nito may sakit, ang daming sakit, ako na lang mag-aalaga. Gano'n ako sis, yun na yung ano ko, gano'n ko, yun na yung iniisip ko. So nung nagkasakit siya, may nagsabi sa akin na sabi niya sis, sabi niya si Manong nagka-COVID nasa hospital. Mhm. Ganyan. Tapos sabi ko ha, tapos ang ginawa ko ganun ba? Tapos nervous ako kasi syempre sis, 'di ba parang wala akong ginawa kundi alagaan siya, make sure na healthy siya. Kasi Mhm, mhm. tapos biglang magkaka-COVID, 'di ba? Eh, Mhm, mhm. nagcha-charity nga kami sis, di siya nagkaka-COVID, eh. Sinasama ko siya, eh. Di siya nagkaka-COVID ta's biglang kasi lumalabas na siya, umiinom na siya palagi and all. So tinext ko siya, Ah, po, "Nabalitaan ko may COVID ka, anong nangyari sa'yo? Wag kang ano," sabi ko, "alagaan mo 'yan. Ah, nasaan ka?" Sabi ko, "Nasaan ka ba now?" Gano'n. Ta's tumawag siya, ta's sabi niya, "Eto," ang sabi niya "Eto, baka mamatay na ako." Ta's tumatawa siya. Alam mo yung malungkot pero tumatawa siya. Ta's mhm, sabi ko, mhm. iyak na ako sis. Siyempre umiyak ako. Alam mo yun, Aha. sabi ko talaga, Nagpinagsamahan kayo, oo. oo, tsaka sis mahal ko yun. Eh, hindi ko yan i-de-deny, minahal ko yun at alam kong minahal din naman niya ako. Yun lang talaga, may mga tao sa paligid talaga na imbes na pabayaan kami, talagang nakikialam tsaka sira-sira, hindi talaga kami pinatatahimik. So, um, yun ta's parang tuwang-tuwa siya na kasi hindi ko sinasagot call niya sis. Ayoko na talaga. Mhm. Tapos, dati umuwi pa yan one time, sa bahay namin lasing na lasing. Tapos yung binuhat niya ako sa akin, "Ka lang ha," ganyan. Tapos ako kasi 'pag gano'n na siya, kasi nga 'di ba ayoko maging bayolente siya. "Oo, sige matulog ka na," ganyan. Tapos 'pag kinabukasan sabi niya, "Wag kang aalis ha," gano'n. Basta sis iba. Kasi Mhm, sis, mhm. iyak tuloy ako, eh, wag na nga natin pag-usapan. Uy, pero no turning back ka na, ha? Baka Ay wala mamaya sis, wala na. Yun nga maluka-lukahan sis, ka na naman, korotin merong kita. isa, may paninindigan. Yun talaga. Yeah, may Yun, paninindigan ka. Hindi, kaya mo lang nasabi kasi may nag-comment na loko-loko do'n, you oo. know? Yun, Ah, 'di ba may mga nagko-comment pa, meron pa akong nabalitaan ako na, kasi binigyan ka ng bahay sa Alabang, pero binawi ng totoong asawa. Hindi ho totoo, sinurrender ko po ang mga properties. Ang kinuha ko lang yung mga nakapangalan lang sa akin, yung isa pa nga, inisahan pa nila ako. Kasi gusto ko maghiwalay kami ng tama, na ang dami ko pong sinurrender na properties. Yung iba pa nga na sasakyan nakapangalan sa akin, yun nga, dinoktor pa yung pirma ko at binenta lahat. Pinoy dapat nga kasuhan pa yung mga forgery, eh. Oo, ipo-post ko pa yung mga kotse para dun sa mga may-ari, ano, mag-ingat ho kayo kasi nakatimbre na yan na carnap. Alam mo Oh, yun? 'di ba? Oo, Yeah, so, no, oo, gusto ko lang tanungin since nabuksan natin yung nakaraan, oo, pabalik ako kay Bangag. 'Di ba oo. sabi mo na dapat ang isang kaibigan ay loyal Mm, at, 'pag nakita mong kunyari inalok kita ng pulburon, hmm, kakausapin mo ko, bigyan mo ako ng oo, second chance kasi yeah. magkaibigan tayo. Tama naman 'yun. Ikaw ba, nung magkasama kayo ni TBF, minsan ba nasabihan mo siya o siya mismo well, for sure coming from you na, "Uy, payuhan mo naman si Bongbong Marcos Jr. Kasi kaibigan mo 'yan, eh. Sana tumigil na kayo sa pag-aadictus benedictus niyo." May mga pagkakataon bang ganyan? Ako
Ako sa kanya sinasabihan ko siya kasi may sakit siya. Sabi ko nga sa'yo, and inaamin ko naman yan, and alam ko, yan din yung nangyayari ngayon dyan sa bubble na yan. Parang sa Mhm. kampi-kampi, from politics to whatever. If they feel down, they lift each other up. Alam mo yon yung moral boost, ano yun, If they nagdidilaan. feel down, if they feel down, they will get 20 shirts. Oo. 20 Anyway, white so, shirts and sing hots, right? Okay, go. nagagalit ako kay ex kapag Mhm. ginagawa. As in, nagagalit ako, and alam niya, kaya minsan di siya uuwi. Maraming ganyan. Mm. Hindi siya uuwi. Kasi alam ko, sis, alam na alam ko pag ganyan. Kasi pag ang tagal mo nang kasama, alam mo yung action eh. Yung demeanor. Alam ko, iba yung nakainom, iba yung nakatake. Ganun siya. So, Yeah. so nagagalit talaga. Kasi sis, pag hindi ka nagalit, parang, di ba, parang ano, gusto ko nga eh, pinag-usapan nga, di ba, sabi ko 6 months kami, nakikipaghiwalay ako, tapos sabi niya, hindi, titigilan ko na. Mhm, So, mhm. alam mo yon. So, ako, pag sinabi mo yun, panindigan mo yun. Ayoko kasi na, pag may sinabi ka sa akin, hindi mo gagawin. Kasi I'm very pag ako kasi, pag may sinabi rin ako, pinangako ko, gagawin ko rin. Alam mo yon. So, Yeah. ako, syempre sis, walang magsasabi sa kanila. Kasi pare-pero Wala. lang. Pare-para silang bangag. Oo, Yeah. diba? Yeah, all right. Moving forward dito kay Piwi Joy Padilla, si Doc Willie tatakbo, right? Kung dumating man ang panahon na masala siya. Ano masala siya? Manalo ba? Wag naman. Ano ibig may chance si Doc Lisa ipalit. Masala, whatever. So si Doc Willie, yeah, we're good sa kay Doc Willie. Tsaka ngayon, gumagaling si Doc Willie ha. Maganda yung kanyang lab results. Nanonood ako ng vlog niya. Get well soon, Doc Willie. Alam mo, yan yung mga dapat inuupo kasi isa din yan na magandang advocacy para sa healthcare natin sa Pilipinas. So I would go with Doc Willie Ong. Oo. Oo, may nagsabi dito. Ano sabi? Ito, hindi po lahat ng panalangin natin ay pinapakinggan ng Diyos na labag sa kanyang kagustuhan na paulit-ulit na nagkakasala. Mapagpatawad ang Diyos sa sins. Siguro putol to sa sincero. Tama! Totoo naman. Kaya nga, di ba, ano naman yan, kahit na anong dasal mo, kung alam ng Diyos na hindi para sa'yo or masama ang kahinatnan, hindi niya iaalaw. Alam mo yon? Or Yes. masama ang alak mo. Kahit na, di ba nga, kahit na ano pang gawin mo, kahit gaano kadami ang pera mo, gaano kayaman and powerful, kapag alam ng Diyos na abusado ka, lahat yan tatanggalin niya sa'yo. Yun. Sabi ni Commander Hagi na mag-live selling ka raw. Miss Ay! Cathy, madami bibili niyan. Di ba ako nagla-live selling? Kaso nga lang, wala pa akong time sa next live selling ko. Mag-live selling tayo, sis. Sige, talent mo yan eh. Ang daming talent eh, no? Mag-garage sale ako ngayong weekend. Pero yun yung mga person na, alam mo yun, dami kong gamit eh. 'Di ba, damit and all. Yung iba, idodonate ko na. Yung iba, Wow. sabi na, ano na natin, mami, sige, total, nakabox, ang tagal na, 3 taon, di ko ginagamit. Ang dami kong damit. Oo. Hmm. Wow. So, igagarage sale mo. Alam mo, sis, nakakatuwa, no? Ang dami-dami natin pinag-uusapan. Ngayon, may mga padala dito ng mga trolls, galing syempre sa ating mga BFF na bangag, di ba? Pero at the end of the day, you're right eh. Ikaw ba, tanongin kita about life? Kasi you've been through luxurious way of living. You know? Ako, hindi ko naman na-reach yan. But, you know, I reached the comfortable living, you know? Comfortable life, at least na masasabi ko. Siyempre, for the heck, yung mga nanonood dito sa atin, di ba, ikaw naman, sinasabi mo, nagsimula ka sa wala, mahirap, ganyan. Tapos na-experience mo yung bonggang-bongga talaga. How would you compare? What is better? Yung tama lang? Wag naman yung walang-wala kasi mahirap naman yung walang-wala, di ba? Yung tama lang o yung sobrang fabulous na life for you? Sis, parehong okay. Okay? I will never pretend na hindi okay. Siyempre, sino bang ayaw ng fabulous yung life? Pero kahit fabulous ka or ordinary, comfortable, simple, hindi pwedeng simple eh. Simple, comfortable, pero wala kang both peace of mind,
hindi ka magiging okay. Yung akin sis, yung stand ko ngayon, yung nangyayari sa buhay ko ngayon, kahit na may ganito ako na pinaglalaban, hindi ko naramdaman tong ganito ako ka-peaceful, Mhm. at saka iba talaga sis yung nararamdaman kong, yung spiritual, Freedom. yung freedom na, dati kasi sis, control eh. Alam mo, hindi ako pwedeng mag-comment. Controlled ka. Kahit galit, Oo. what do you call this, binabasos na akong lahat. I need to hold it. Kasi ang iniisip ko is, yung partner ko, yung tatay ko kasi very God-fearing eh. Tapos pagbigyan mo, ako rin naman until now. So parang, pero yung dati pa, ako kasi sis, pag mali, ilang beses na witness sa mga friends ko na Mhm. nungaling, ayoko nang nakikipag-away ako sa biyahe. Like, kunwari, simpleng lang, sumakay kami ng taxi. Tapos, tinatry utakan yung friend ko kasi foreign. Okay. Paaawahin ko talaga sis yung taxi driver. Ay, pareho tayo nangaaway. Well, hindi naman nangaaway ng mga taxi driver. You just stand for what is right. Yes! Actually, nangyari sa akin sa Bali. Kasi, dinala ko yung, actually, ex ko pa nga yun eh. Hindi yung ex ko, yung AFAM, yung parents niya. Tapos sabi ko, Bali so safe, everything is like so kind and everything. Tapos sumakay kami taxi sis. In the middle of our trip, pinatay yung meter. Tahimik lang ako. Sabi ko, ba't na ito pinatay yung meter niya? Pagbaba namin, sabi ko, how much is it? Tapos sabi nung dad, nung bisita ko, sabi niya, oh no, I'll pay for it. Sabi nung tag-Bali na taxi driver sa akin. Sabi niya, no, whatever you wanted to give me. Sabi ko, what? No? Do you know that you're ruining the tourism reputation of Bali? Nagtatatalak na ako this sis. You know, Bali are like, sabi ko, Bali is the most safest. I was telling everybody then, this is their first time, but you're ruining it. The reputation. No, I will not give you whatever you want. Yung parang, pero sis, at the end, binigyan ko pa rin siya ng sobra-sobra. Pinagalitan ko lang talaga. Hindi, kasi you're standing for what is right. Ako din pag ganun. Actually, ang dami kong mga kwentong mga ganyan eh, taxi drivers. Even here, actually may nag-taxi din ako ng mga bago ko dito and sa ibang mga bansa. Yeah, kasi naninindigan tayo ng tama. Ayaw natin na niloloko tayo. It's the same thing ng laban natin sa politika. 'Di ba? Sa mga politiko na ayaw nating niloloko tayo. Yung panloloko ng mga kongresista, ng presidenteng bangag, at ng taxi driver sa Bali, it's the same thing na panloloko na ginagawa ng mga politiko. It just so happened na small time nga lang etong si taxi driver, right? So, kaya you have that, feeling of standing for what is right. So, kung sabi nga, innate na yung pakikipaglaban mo. Although sinabi mo, nung time yun ng yung ex ni TVF, controlled ka. Hindi ka pwede magsalita kapag inaapakan ka na kasi you have to parang take in the consideration na itong si ganito, si ganyan, kaibigan niya, baka masaktan, masira yung mga business, which is para kang sinisikil or ginugurgor ka dahan-dahan kasi hindi ka makapag-voice out. 'Di ba? And now you have freedom to talk. Now, nilabas mo na sa buong mundo, sa buong Pilipinas na ang presidente ay sumisinghot. Pero dead ma lang sila sa'yo, ano? Parang walang nangyari. Parang walang testimonya si Cathy B. Diba? Talaga sis, kasi siguro, again nga, sabi ko sa'yo, kasi syempre, maraming madadamay kasi hindi lang naman sila yung nandun. 'Di ba? Yun. Syempre, pag pinatawag ka, sabi niya, paano mo nakita? Sino mga nandun? Ako naman, kahit na anong sabihin ko, sabi ko nga, kahit na anong sabihin ko na, hindi naman ho sila, I don't wanna mention their name kasi hindi naman Hindi sila politika, oo. Diba? Pero sabi ko nga sa'yo, minsan may mga bida dyan eh, pabida. Si Jollibee. Si Jollibee. Si Tambaluslos. Na yung mga ganyan, mga galamay ng mga gustong magpasikat, yung mga walang pangalan, 'di ba? Mga baguhan. That's true. Mangungulit, 'di ba? So, syempre ayaw din nila mapahamak kasi kaibigan din nila yung mga 'yan. 'Yon. Sis, sa last part ng ating conversation. Mangangampanya ka ba sa like Attorney Vic? I know are you gonna campaign for Attorney Vic? Oo! Congressman Marcoleta? Oo.
Yan, Actually, dalawa pa lang naman yung ano mo, di ba? Dalawa pa lang. Ay, hindi, si Doc Willie rin. Doc Willie Ong. Yeah, Doc Willie Ong. So, tatlo. Sino? Doc Willie, Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Sino pa? Sila pa lang yung ano ko nakita ko. Tatlo pa lang. Sa tingin ko, hindi ko pa alam yung mga Duterte, nag-file na ba? Hindi ko pa alam. Yeah, so definitely lalabas ka sa sa mga sortie. Ako talaga, tinext ko nga si Pam. Kaka-text ko lang this morning. Kasi you know me, if I wanted to do something, para I wanna finish it yesterday. Parang gusto mo namang kampanya right away. No, hindi pa nga nag-file ng gano'n na si Attorney Vic. Hindi pa natin alam actually kung tatakbo siya. But would you? Ang sinabi ko, if Si Baste daw tatakbo? Tatakbo ba? Okay. Tatakbo, di go. file na Kasi sa akin, parang sabi ko, pero sinabi ko na talaga na if you need my help, magka-campaign ako kahit pumunta pa ako doon. Alam mo, ganun ako. Si Spoke Sari Roque daw, sabi nung iboboto daw. Hindi pa nagsi-COC, mukhang nag-hibernate si Hari. Actually, nandito siya sa tabi ko. Spokes, labas ka na. Hinahanting ka ng Wadcom. Yeah. Ay, nako. But I will support Harry Roque. Yan, kung siya itatakbo. Yeah. Wow. Attorney Glenn Chong, hindi tatakbo si Attorney Glenn Chong. I don't think natatakbo siya. Sabi ni Ruby Sim Abaw, duty, honor, and country. Yes. True. Yes. Okay. So, si Zerzoro, andyan pa rin. Kala ko ako na lang ang nang-aaway ng taxi driver sa ibang bansa, sabi ni Kyle. Oo, nang-aaway talaga kami, mga palangga. Nang-aaway ng bonggang-bongga. Alright. Sabi ni palangga, ano Sige. daw? Sige, basahin mo. Go. Ang tawag ito, ano to? Nawala. Ang ganda mo daw. Ang ganda ni Cathy. Si At Kyle. siyempre daw, ang sabi ni Kyle. EES, sa wakas, meron na mangangampanya kay Doc Willie, pinopromote ko Doc Willie. mula nung nagsabi siya sa vlogs niya na takbo siyang senador. Alam mo ako, sis, ang lakas ng paniniwala ko, mabubuhay siya. Hindi, gagaling siya. Maganda nga yung mga lab result niya. May purpose si Doc Willie sa buhay niya. And we have to support Doc Willie. Kasi binaboy din niya ng mga walang hiya And maganda yung layunin niya. Kumpara naman dito sa slate ni Bangag. Hello? Diba? Kung sabi ko nga, kung ima-maximize ko yung time ko to campaign Attorney Vic, sama na natin yung mga gusto natin, right? Exactly, oo. Ako ganun Sabi ni din. Annalisa, sis, mag-file ka na daw ng candidacy mo. I have a question before we go. Gusto mo ba pumasok sa politika? Gusto mo pumasok tayo sabay? Diba? Gusto mo pumasok tayo ng sabay? Mangyayari yung sis pag may malamoses tayo, yung pagpasok natin, biglang may alon, biglang tinabunan lahat. Ano kaya, imagine mo, no? Nandoon tayo. Siguro, laging bakbakan sa plenaryo. Oo. Sabi ko baka first minute ko, contempt agad ako eh. Kasi mahirap ako sis, very competitive ako. Hindi ako sasalang, kunwari katulad ng ganyan, hindi ako sasalang sis nang hindi ako siguradong mananalo ko. Nakukuha mo. Wow. Parang anything that I do, ako talaga, focus-oriented ako na career, ayun parang goal-oriented ako. I'll make sure panalo ko. Ganon. I mean, like, kunwari, nagdebate tayo, hindi ako bastos, pero sisiguraduhin ko lahat ng binabato mo sa akin, babalik sa'yo ng 360 degrees, doble pa. Ganon yung personality. Bagyo ito, bagyo. Kaya nga binagyo Kagupit, nga. diba? Bagwis. Well, ako siguro, kilala naman ako ng mga palangga ko. Hindi ako mangangako. Well, kasi may mga, may mga proper decorum naman yung mga drama-drama na yan. Kaya hindi ako pwede sa politika kasi panggurgur lang ako, sis. Gugurgurin ko yung mga yan sa pamamagitan ng aking bibig. Yeah. Gugurgurin ko sila sa social media. Ayan. Kaya sabi ni Jennifer Loro Palangga, sanib agad kayo, di ba? Magsanib puwersa daw tayo.
Sasanib agad sa'yo si Senator Miriam Santiago. Why not? Idol ko yan, si Madam the late Miriam Santiago. Ano to? Yes pala, si Ka Eric ba? Tatakbo? O, boto din natin yan kung tatakbo siya. Okay, ang Yeah. gaganda daw natin. O, di ba? Sabi ni Palangga, I campaign for Doc Willie Ong. Ang gaganda ng hangarin niya sa healthcare. Yeah. At Yes. saka again, kay ano rin, Attorney Vic Rodriguez, yan, of course. Kasi, alam mo, yung ginawa niya, similar kami. 'Di ba? Parang nilatag niya yung ano niya, buhay niya din. Alam mo yon, siya, witness din siya, alam niya, nakita niya lahat. Then, para ano niya, i-risk niya yung buhay niya with that. Yeah. Then, si Attorney Glenn Chong. Then, si Congressman Marcoleta, I really like him. Kasi siya yung unang ano ng attention ko, 'di ba? Nung siya yung talagang Well, yeah. Well, sis, dapat talaga kaya nga ang title ng ating topic ngayon, eto na ba? 'Di ba? Eto na ba ang ating na inaantay-antay na mawawakasan na ang mga bangag o ang pangbabalahura o pagnanakaw, pangingidnap ng gobyerno ni Marcos Jr. I hope ito na nga. Maraming mga ipinapakita si Inday Sara na mga galaw ngayon na naaalarma ang mga bangag sa Malacanang. And I know a little bit of it, pero hindi na muna natin ibubukela dito. Baka makapaghanda ang mga hitad. But ganun pa man, sis, I'm always happy with you. Talking about, para paano makatulong sa taong bayan. And I'm thankful sa life ng isang Kati B, na isang matapang na humarap. Diba? Dahil dati, nung ako lang nagsasalta, ang sinasabi nila, Marlica, ang tapang mo lang kasi nasa Amerika ka. Pero may isang Kati B na nasa Pilipinas na talagang tinataya rin ang alindog at nagbibigay ng mga explosive, kumbaga, na mga eksplosibong pasabog. Well, nag-viral ka, nag-trending ka, kaya naman ikaw ay icon na. Actually, ikaw ay icon sa katapangan. Kaya, muli, thank you so much for your time and for your tapang. Kaya naman, panghuling salita sa ating mga palangga. Again and again, hindi lang po ako yung may karapatang lumabas or magsalita. Ako sigurado ako marami dyan sa inyo na biktima din. And this is your time to shine. Huwag kayo matakot kasi wala ko kayong dapat katakutan kasi Diyos ko, ilan ho tayo na mamamayang Pilipino na tutulong, yung maraming mamamayang Pilipino tutulong sa atin. And na-feel ko po yan talaga. Feel ko po yan, yung like, every single day, yung message sa akin, overflowing, yung love, and yung affection, ng pagmamahal. And I'm so grateful kasi most of the people who's messaging me, alam mo yung may God-fearing, sis. Yeah. Alam mo yung pag-ising mo sa umaga, may Bible verses ka, meron kang mga uplifting messages, and papasalamat sila. Alam niyo po, wag po kayo mag-thank you sa akin. Mag-thank you po kayo kay Lord. Kasi siya po yung siya yung nagbigay ng divine providence sa akin to do this. Hindi po, ginamit lang po niya ako. So, katulad ko, kayo din po, alam ko, na kaya niyo itong gawin. Kasi, wala po tayong dapat katakutan, kundi ang Panginoon lang. Hindi po ang tao. Yun po. Yes. Maraming sa inyo lahat. Kung sa mga tao, sis. Yeah, bago ka pala magpaalam, kasi ito I forgot to ask you. Hi muna kay Prada Lucio. Thank you, Palangga. Yeah. Kasi yung topic ko kanina, na meron 3 kritiko ng bangag administration na nililigawan or pilit na pinababalik or pinababalik sa Marcos administration. Kasi pinababalik na pinatitigil sila sa kapalit ay pera, posisyon o whatsoever. At meron silang plano, ito, narinig mo sa vlog ko, na may gugurgurin na mga 1, 2, 3 vloggers, maybe more than that, at isisi sa mga maisog. My question is, pag nilapitan ka ni Lisa Tanas, hi dear, pwede ba mag-friends na lang tayo? Forget about it, patawarin na kita. Balik ka na mga ganyan-ganyan. Makikipag-friendship ka ba? Foremost, bakit niya ako, sabihin niyang pinatawad niya ako? Kunwari lang. Oo. Kunwari lang, yung ganun yung statement.
Bigyan mo ako ng 100 trillion. Hindi, 100 joke. trillion, walang ano yun, 100 trillion palunok mo sa 100 trillion para pagandahin mo Pilipinas. Wala Oo. siya nun, sis. Hindi, wala. 6 trillion lang ang budget, national budget. Wala pa. May utang pa nga tayo, sis. Magkano ba utang Eh, natin? ba, Or baba, hapay yung 100 trillion, bayaran ko lahat ng utang ng Pilipinas. Yeah, Oo. but seriously speaking, ano yung let's say for example, ano yung, kunyari, lapitan ka ni Lisa o may emisaryo na, Cathy, pwede ba, huwag ka na magsalita against kay Bangag ano mo, what do you call it, retract mo yung sinabi mo na nakita mo si Bangag na nag-addictus benedictus. How would you answer it or handle it? Sabi ko, sige, game. Pero bigyan mo muna akong pera. Pero hindi ko sasabihin, hindi ko i-retract. Sisiraan ko palalos, pamimigay ko yung pera. I love that! Ito na po! Naalam niya na. Alam mo maganda. Sige, hindi na ako magsasalita. Sige, pahingi. Ganyan. Tapos yung pala, naka-ano ka, no? Parang naka-camera, tapos naka-live ka na pala. Di ba? Huling-huli mga hitad. Wow. Hindi ho I guess eto yung binigay sa akin ng chance ng Panginoon na ituwid ko yung mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. And 'di ba, sis, paulit-ulit ko ang sinasabi sa iyo rin na kung aadya ng Diyos, kung mamamatay ako because sa paglabas kong ito, okay na ako. Kasi alam ko naman kung saan ako pupunta sa Panginoon, 'di ba? Para napatawad That's niya ako. true. Tama. And I talked to my children already about it. And ready naman din sila. Kasi Wow. ganun, sis, kasi You're, you take responsibility. Ganun yun eh. Kung ano yung ginagawa mo, you need to take responsibility. Huwag ka huwag mo ibato sa iba. Dapat ikaw yung marap, ikaw nagdesisyong gawin yan. So wala kang idadamay na ibang tao. Ako ganun. Yun Yeah. nga, loyalty is very important. Integrity, principle. Hindi tayo perfecto, pero, kailangan natin yan sa buhay. Yun ang pinaka-importante. Yeah, Yun. yeah. Thank you for your courage, your braveness. Thank you, my dear sister. Kaya naman, natapos, Diyos ko, parang saglit lang yung 2 oras nating talakayan dito sa ating with our palangga. Sabi nga natin, tayo ang Voices of Justice with Cathy B. Thank you so much, my dear sis. Thank you also for the trust. Alam mo yon, and I really, like what I said, I feel comfortable with you. And Of ano course, yun eh? we are BFF Like pa tayo, forever. isipin mo, tayo magkakilala. Hindi pa tayo I nagkikita. know! Oh, we have to see each other very soon. I'll see you Of course, very of soon course. somewhere down the road, somewhere over the rainbow. I love you, sister. Take care. I love you. Bye, everyone. God bless. Bye, everyone. Thank you, Palangga. Bye.